So, hello mga kanegosyante, magandang araw na naman, no? Magandang buhay na naman. And today's video, so wala si Mick ngayon dito, so nasa bahay naman ako ngayon. And ayan, ang topic natin ngayon, no, is ano yung mga kailangan na dapat meron ka para maging isang milyonaryo. O, di ba? Paano nga ba maging milyonaryo? Ayan. So, syempre, tayo din naman, simple lang din tayo, no? Pero, eto, number one, na kailangan mong, na meron dapat ka. Tama ba yung Tagalog ko? Na meron kang dapat. Naano yung Tagalog ko. So, syempre, kapag na-Germanize na yung utak mo, di ba? Or yung speaking mo, or yung language mo, medyo nawawala-wala na. Even Tagalog saka English natin. Pero yun nga. So, ano yung mga qualities na meron ka in order na, alam mo yun, maging mas successful sa buhay. So, number one na dapat meron ka is dapat, no, goal-oriented ka. So, meron kasi tayong iba't ibang klaseng goal. Okay? Meron tayong short-term goal at meron din tayong long-term goal. So, question yourself, diba? May goal nga ba tayo sa buhay? Diba? Meron bang time frame? Okay? Meron bang tayong time frame doon sa goals mo? Or when it comes to short term kasi, yun yung parang this week or this day or today, for the next 6 months, for the next coming months. Okay? Kapag long term kasi, you are already thinking ano yung pwede mong i-goal for the next mga 5 years or 10 years from now. Okay? 5 years from now, 10 years from now, sino na yung magiging ikaw? So, lagi kong sinasabi sa mga talks, sa mga coaching sessions, sa mga business partners natin, na, alam mo yun, you may good now, you may have that energy today, kasi syempre, bata ka pa, di ba? You're only 20s, 18 years old, 30s, di ba? Or late 30s. So, yung energy natin ngayon, ibang-iba na yan 10 years from now. Like, for example, I'm already 35. Diba? 10 years ago, nung 25 years old ako, ibang-iba. Okay? Yung energy ko. So, talagang go tayo kahit anong-ano, very aggressive tayo sa mga bagay-bagay na, alam niyo yon, yung mga very adventurous, kumbaga. So, nag-iiba yan. So, for example, sa amin, sa Germany, no, noon, we want na dun mag-settle. Pero yun pala, after how many years, nag-iiba din yan, nag-iiba yung mindsetan. Okay? So dito, think of this one. Are you goal-oriented? Okay? Are you goal-oriented? Ulitin natin yon, ha? Kasi kung goal-oriented ka at meron kang hinihit na goal, for sure yan, you'll be successful. Kasi minsan, nakakalimutan natin na magkaroon ng goals sa buhay. Okay? Kaya nga, di ba, medyo parang nag-aano kasi na a year ago, kung ano yung situation mo a year ago, ganun pa din yung situation mo ngayon. Kasi nakakalimutan natin na magkaroon ng goals sa buhay. If you have a goal, make sure to implement it, to apply all those things na, alam mo yun, to improve yourself. Okay, paano? Siyempre, mag-ano kayo ng trainings, di ba? Immerse yourself. For example, if you have that minimum wage, for example, so, paano, di ba? Paano mag-increase yung sahod mo? Immerse yourself sa mga trainings, di ba? Develop yourself, grow yourself over time. Okay? So, number one, para mas maging successful ka, kung gusto mong, di ba, magkaroon ng, million, for example, sa bangko mo, ayan, million talaga, no? Pero, syempre, yan yung goal natin. Kailangan mong magkaroon ng goals. Okay? So, number two tayo. Number two is for you to have a mindset. Importante yan. You must have a mindset. Ayan, may katuloy sana ako. Mindset. Ang mindsetan, kapag milyonaryo ka, ang mindset dyan is that walang overnight success. Okay? Walang overnight success.
Kaya sometimes kapag nahihirapan tayo, no, sometimes we easily give up. We easily, parang kapag nakakapagod, nakakasawa, parang hindi ako motivated. Okay? Dapat, ang mindset natin dyan is that the more hindi ka unmotivated ka, no? Kapag unmotivated ka, the more ka dapat na motivated. Paano? Diyan napapasok ang disiplina mo. Okay? Like for example, diba, ayaw mong pumasok na ayaw kong pumasok, ganito, ganyan, Diyan na papasok ang disiplina, na hey, pumasok ka. Okay? Na hey, kailangan mong magtrabaho, or kailangan mong i-workout to. Iba naman kasi ang mindset kapag nagbi-business ka, yung mindset, kumbaga, ng mga business-minded. Okay? May dalawang klaseng mindset kasi yan. Employee mindset at saka business mindset. Okay? Kapag employee mindset, syempre, ang mindset nandyan, I have to work, I have to work, I have to work, I have to work, I have to work. Ganon. So, syempre, may mga times din talaga na unmotivated tayo sa employment natin, tama? Pero, continuous tayo na nagtatrabaho. Okay? Continuous kang pumapasok kahit ayaw mo. Dito sa business, kapag nagbi-business ka, okay, kaya kapag nagbi-business ka, kapag unmotivated ka, nagawin yung business mo, kailangan mo siyang gawin no matter what. Okay, kailangan mo siyang gawin. Kung nakakaya natin na pumasok sa trabaho natin, okay, na kahit masama yung pakiramdam natin, dito, kapag nagbi-business ka, kahit masama yung pakiramdam mo, kailangan mo pa din siyang gawin. Okay, siyempre depende na lang kapag may sakit ka at hindi mo na talaga kaya na it's okay to rest din, 'di ba? Pero dito, ang point ko dito is that yung mindset mo dapat is kailangan, 'di ba, disiplinahin yung sarili mo if you want to succeed in life. Okay? Lalo na yung mga nagbi-business dito, no? Yung mga nagbi-business, our business is, it's a roller coaster. Okay? So, syempre, tignan nyo yung mga Amazon, di ba? Yung sa Google, yung mga establishments, for example, siguro, pati yung kwento ng Shopee before, hindi naman ganon na tumaas agad. Okay? Hindi naman yung successful agad sila, hindi. So many days, so many hours, so many weeks, so many years silang nag-try, so many times din silang nag-failed, okay? So many times din sila na they committed a lot of mistakes. But, kung naintindihan mo that you're into a business, kung nagbi-business ka, it will take you quite some time, no? Para tumaas yung revenue mo. Okay? So, ayun yung difference. Kapag nasa employment, ganun pa din yan. Okay? Sa plateau. But, when it comes sa business, you must have, number 3, patience. May pasensya ka. Be patient. Okay? Kasi, again, walang overnight success. Success here in this business, success in every businesses, okay? Those people na successful dito, for sure, ilang pasensya yung meron sila. Ilang mistakes, ilang rejection ang natanggap nila before sila maging successful. Okay? Hindi yung, minsan kasi yung mga tao, no, they are just seeing the success in you. Okay? Pero hindi nila nakita kung anong napagdaanan mo bago mo makuha yung success na yon. Okay? It's like a berg. Okay? Yung sa German berg, ang mountain. Paano ba yun? Iceberg. Parang ganon. Okay? So, hindi nila nakikita yung pinaka sa baba. Okay? Kasi ang nakikita nila is yung berg lang. Yung berg. Okay? Ayan. So, marami yan. Hindi nila nakikita gaano ka nag-sacrifice. Diba? May mga times na hindi ka nag-a-attend ng mga parties, nag-hustle ka. Diba? Hustle hard, hustle hard, hustle hard, hustle hard. Okay? While they are partying, while they are sleeping. Okay? Hindi nila nakikita yung mga times na pinipilit mong bumangon.
pinipilit mong pinipilit mong bumangon pag nadapa ka dito sa business, hindi nila nakita yon. Okay? Yung mga times na umiyak ka because of rejections. But those rejections naging mas matapang ka. Okay? In a good way ha, hindi matapang na So, ayun. Kaya importante na maging patient ka sa mga bagay-bagay. Alright? Kasi ang nilalaban mo ngayon kapag nagbi-business ka is pangarap mo. Do lahat naman tayo may pangarap, 'di ba? Pero dito, ang nilalaban kapag nagbi-business ka is passive income, time freedom, okay? Freedom na, alam mo 'yon, yung balang araw, yung gigising ka anytime you want, matutulog ka anytime you want. Yun yung nilalaban natin dito kapag nagbi-business ka. Lalo na sa dropshipping. Na kung saan yun yung ginagawa namin. Okay? Sa employment, okay, I'm not against sa employment ha, kasi galing din naman ako sa pagiging nurse, no. Pero syempre, ayun nga, if you want the money, no, na magtrabaho para sa'yo, do a business na magbibigay sa'yo ng passive income in the future. When it comes sa passive income kasi, ang passive income, money is working for you. Like for example, no, apartments. O, nag-invest ka dun sa apartment. Okay? Diba? Nagpatay ka ng tapos may mga papasok na mga tenants, diba? Mga magre-rent, mga Airbnb. Okay? Parang ganon. Money will work for you in the future. Like this one din, di ba? Kapag nag-business ka, be sure, okay, na yung pinasukan mo, darating yung araw, money will work for you. But, the same thing, no? Mag-e-effort ka. Given na yan, mag-e-effort ka sa lahat ng bagay. Even love, di ba? Mag-e-effort ka din talaga. Pero, yun nga, that working smart is very, very, very important. Oh, for example, how many years na tayong nagtatrabaho, 'di ba, sa employment? How many years na tayong nagtatrabaho sa employment? 10 years, 20 years, 5 years. But the same thing lang 'yan. The same. Okay? Ayan. Syempre, dito kapag nag-business ka, no, 5 years, 10 years, 20 years, sometimes, okay, if that business will give you a passive income, nako, just like us, okay? So, ayan, we, from being a nurse, di ba? From working in nurse, tama ba yung, grammar ko? Yan, na nagtrabaho kami dun sa Germany, then eventually, no, bumalik na kami dito sa Philippines in order na magawa na tong business na to full-time. Okay? So, now, syempre, di ba, disclaimer talaga ha, disclaimer. Okay? Effort, time, sacrifices pa din, di pa din nawawala. Pero, ayun nga, we are earning nakagaya ng mga nagtatrabaho sa abroad. Okay? Na nandito lang sa Philippines, na kasama yung family, di ba? Yun yung mindsetan kasi. Okay? If you don't have any time because of your work, if you don't have any budget because of, marami kang pinagagastusan, you know what? Mas lalok mo pang kumuha ng another source of income for you to get out of that rat race. Ang tawag kasi dyan is rat race. Okay? Rat race yung tipong a year ago, di ba? Ganun pa din, napapagod ka pa din, medyo nape-pressure ka sa work, ganito, ganyan. Pero, kung hindi mo yan papalitan, kung hindi mo papalitan ang mindset mo, kung hindi ka magdadagdag ng another source of income, okay? Ganyan pa din. Alright? So, ang maganda dito, di ba, lahat naman gustong mag-business or so, why not, di ba, why not to try? Okay? Kung anong business man ang maisip nyo. Pero, for me, no, I advise na mas maganda yung business na pwede kang, okay, na pwedeng magbigay sa'yo ng passive income in the future. Okay? Passive versus active income. Kasi kapag active income, kapag wala ka ng income, kapag mag-resign ka na sa trabaho mo, wala ka na din sasahurin. Okay? When it comes sa passive income, gagawin mo ngayon, mag-e-effort ka, the same doon sa trabaho mo ngayon, sa employer mo, sa employment mo ngayon. Okay? Kung anong ginagawa mo ngayon, the same. Okay? Dapat
pumili ka ng business na magbibigay nga sa'yo ng passive income in the future. That is working smart than working hard. Plus, working hard and working smart, pagdugtungin mo yon, for sure, mas lalo ka pang magiging successful. So, ano pa? Okay? Ano pa yung dapat na may, alam mo yun, na quality, okay, ng mga milyonaryo or mga successful na, okay, when it comes here in this business. So, you must have, for me, no, you must have a clear vision. Very important is for you to have a clear vision. Clear vision, that means, saan nga ba ako pupunta? Or ano ba ako 10 years from now, 5 years from now, a year from now? Very important yon when you are doing a business. And very important yon, I think, kapag nasa employment ka. Diba? 10 years from now, 5 years from now, di ba nung high school tayo, tinatanong sa atin, sino ka 5 years from now? Minsan, di ba, sinasabi natin, maging successful na sa business natin or successful na sa profession natin. Pag ganun din yon, dapat very clear kung saan ka pupunta. Very, very clear sa'yo na, di ba, 5 years from now, hindi na ako yung ganito na nahihirapan, nagbabudget na lang, ganun. And take action. Yun yung importante. If you have a vision, if you have a dream, if you have a goal, implement agad. Okay? Kasi minsan, di ba, nawawala na tayo sa na parang, hindi ko maano yung pangarap ko, hindi ko kukuha yung pangarap ko because of my work, busy, mga ganyan. Okay? So, very important na meron kang clear vision. Okay? So, ano pa ba? Ano yung mga qualities ng mga successful na? Mga qualities din, syempre, be humble. Okay? Be humble and laging, every blessing, no, alam mo yon, dapat tumulong ka pa din sa tao. Kahit na malaki na yung pera mo, malaki na yung mo, di ba, naging successful ka na dito. Okay? Always remember to help other people as well. Ayan. Kaya nandito ako ngayon, kaya nandito kami ngayon, at nagawa tong channel na to for you to, alam mo yun, to inspire you, to be inspired, di ba? Na kahit papaano. Okay? So, we are just sharing you what we did, di ba? What we did, bakit nga kami, or paano nga kami nag-change, di ba, ng career from nurse, okay, from pagiging nurse sa full-time entrepreneur. Okay? So, ano pa ba? Yun lang naman, no? Dapat mas maging mas maging matatag ka. Okay? Mas maging matatag kasi kapag nasa business ka, talaga lahat ng lahat ng patience mo. Okay? So, ayun lang naman. Kung nanonood ka ngayon, don't forget to subscribe in our channel right here. So every day, we will post videos, diba, motivations, travels, okay, soon. And ayun, yan lang. I hope you have a great day. So, grind na tayo, hustle na tayo. Bye!